Kung first time mo lang mag-transfer ng GCash to another GCash kaibigan, itong video ay para sa'yo. Huwag kang mag-alala, napakadali lang itong sundan. Namibigay pala tayo dito ng GCash giveaway. Mag-like, mag-subscribe at sabihin kung bakit kayo ang dapat manalo sa ating GCash giveaway. Una sa lahat kaibigan, i-open natin yung ating GCash. Hintayin lang natin mag-load to kaibigan, at kung first time mo to mag-transfer, huwag kang mag-alala, makukuha mo to at magagawa mo rin ng tama. Ulitin ko, hintayin lang natin mag-load yung GCash, then ilagay na natin yung MPIN. At kung naka-enable yung biometrics mo, mas mabilis mag-login sa GCash. Ang layunin ng ating video ay maturuan yung mga babago lang gumamit ng GCash. Kung ikaw ay expert na sa paggamit ng GCash, pwede mo nang skip itong video ito. Sa pag-transfer ng pera, press lang natin yung send at pindutin na natin yung express send dito. Pagkatapos nyan, ilagay na natin yung number or GCash number nung ating pagsasendan ng ating pera or ng pera. Maaari mo din gamitin kaibigan yung scan or upload QR function dito sa GCash para mas madali yung pag-transfer ng pera kung ikaw ang magbabayad or magpapasa lamang ng pera. Siguraduhin mo lang kaibigan yung phone number or GCash number ng pagsasendan mo para wala kang magiging problema sa mga hinaharap. Pagkatapos nun, maaari mo nang ilagay yung amount or halaga ng ipapasa mong pera or ita-transfer from one GCash to another. Pwede mo rin palang i-avail yung kanilang Protect Your Transaction for 30 days para in case na magkaroon ng problema, mayroon kang insurance dito sa GCash. Sa kaso ko kaibigan, hindi ko na in-avail yun kasi sa tingin ko naman alam ko na yung ginagawa ko. Maaari ka rin maglagay ng customized message para ma-receive rin ng yung sesendan kung ano yung mensahe mo sa kanya. Meron palang limit ito kaibigan at hindi rin pwedeng gumamit ng special character para dito sa custom message. At kung tapos mo na ilagay mga basic information sa pag-transfer, maaari mo nang pindutin yung next kaibigan. Reviewin mo maigi yung mga nakalagay na detalye, lalong-lalo na yung kanyang first and last letter. Kapag sure ka na, pwede mo nang pindutin yung I confirm at lalabas na yung iyong receipt. Maaari mo tong i-save kaibigan para in case na kailangan mo ng patunay na ikaw ay nakapag-transfer, meron kang ipapakita. Maaari mo ring review yung transaction mo or yung previous transaction or history para meron kang patunay na ikaw ay nakapag-transfer ng pera. Katulad ng nakikita mo sa screen, yan yung tinatawag nating transaction history. At yun na kaibigan, kung may bago ka natutunan dito sa ating video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating channel. Hanggang sa muli kaibigan, paalam!